Kaugnay pa rin po sa epekto ng habagat sa ilang probinsya, makakapanayan po natin si Rayan Derek Marquez, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Magandang umaga po sa inyo. Si Maris Poita, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris, at sa lahat ng nakikinig ng unang balita. Una sa lahat, batay po sa latest monitoring po ninyo, ilan po ang nasawi at nasaktan dahil sa bagyo at habagat dyan sa lugar po ninyo? For validation ngayon, meron kaming reported na 6 na casualty and 1 missing. But this is still for validation ng ating MDF cluster. Ano yung naging sanhi, bale, ng mga sitwasyon na to? Yung reported na debris falling, rock falling, and then meron tayong electrocution at saka yung pagkalunod. Oo, nabanggit nyo, isa ang nawawala. Opo, isang Ano to, nawawala ni-report po. ng pamilya mismo? Reported po ito. And sa ngayon po, hindi pa po nakikita. Alright, at patuloy yung paghahanap ba dito sa taong nawawalang to sa ngayon? Kahit na medyo, ano bang sitwasyon ng lagay ng panahon ngayon dyan? Sa ngayon po, meron tayong light range to moderate range and meron din tayong mga nakataas na yellow and orange warning. So safe naman po kahit na magpatuloy yung isinasagawa yung search and rescue operations? Tuloy-tuloy naman po. And inaano rin po namin yung kaligtasan ng aming mga rescuers. Alin pong mga lugar ang pinaka-apektado ng masamang panahon po dyan? May mga reported po tayo ng mga pinakamarami apektado ay sa Batangas po and then next po yung sa Cavite. At may mga lugar pa po bang hindi mapuntahan ng mga rescuer o hindi maabutan ng tulong dahil sa mga baha? Wala naman po tayong reported ng mga isolated areas at yung mga areas naman po mga unpassable, naabot naman po ng mga rescuers natin. Ano po ang pinakakinakailangan ng mga apektadong residente dyan sa inyong lugar kung gusto nyo pong manawagan, sir? Sa ngayon naman po, base po sa ulat ng ating mga local government units, sa ating LDRIM, o sapat naman po yung kanilang binibigay ng mga assistance sa ating mga local government, sa ating mga apektado. Kung kailangan din po nila ng assistance coming from the Regional Disaster Risk Reduction Management Council, nakaantabay naman po kami at sapat din naman po yung aming mga food and non-food items para ibigay sa kanila. At the same time, naka-preposition din po ito sa ating mga local government unit. May hotline po ba kayo para pwedeng tawagan kung sakaling kailangan nilang kumontak ng tulong, ng rescue? Opo. Makipag-ugnayan po sila sa kanilang local na mga DRM offices and sa kanilang po mga lokal na mga kapulisan. Ang numero po, do you have it? Sa kanilang local po. Alright. Kumusta po ang supply ng tubig at kuryente naman? Meron pong mga insidente po na interruption ng water, saka yung meron po na dalawang interruption ng tubig at saka 744 po na interruption ng kuryente. Alright. Maraming salamat po, Rayan Derek Marquez, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Mag-iingat po kayo at kaisa niyo po kami sa pananalangin para sa mas mabuti ng lagay ng panahon dyan sa inyo pong lugar. Maraming salamat po sa inyo lahat.